Yo, what up sa inyo? Tara mga tol, pag-usapan natin itong ginagawa po ngayong kasalukuyan ng ating Philippine Navy. Kung saan ito daw po ay naghahanda sa pag-occupy o pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands. Sabi po ay hinihintay na lamang ng Philippine Navy na maideclare ang military reservation ng area na ito, no? At yan po yung pag-uusapan natin kung gaano po kahalaga ito sa kasalukuyan po na panahon na ang kalagayan po natin, no, sa international law meron po tayong katapat. At ito nga po yung China kung saan hindi po ito sumusunod sa international law sa karapatan po ng mas nakararami. At marami po sa bansa po natin itong problema ngayon, no, yung mga pagiging pro-China ng mga tao, no? Kilala na po natin yung mga tao, mga especially sa mga politiko na mga pro-China, patuloy pa rin po sila sa pagsuporta. Pero yun na nga, ito po yung balita ngayon at pag-usapan natin yan ngayon. Hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. Tara, simulan na natin to. So yun na nga mga tol. Tara, pag-usapan po natin, no? Sabi po dito ay iniintay na lamang po ng ating Philippine Navy na maideklarang military reservation area ang Grande at Chiquita Islands sa Subic, no? Upang okupahin at magamit sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. So napakahalaga po, no? Sabi nga po, samantalang ito po yung nangyari, inihayag din po ng Armed Forces of the Philippines na hinimok ni AFP Chief of Staff General Romero Browner Jr. ang India at South Korea na sumama sa Squad Alliance, no? Sense na medyo nabubulol po tayo. Na Squad Alliance, sabi po, no? Hinihimok itong South Korea at India. Alam po natin malalaking bansa po ito, no? Especially yung India. No, ganun lang po ang India pero malaki pong bansa ito in terms ng population at iba pang mga kakayanan po ng bansa na ito. So yun nga iniimbita, no? Tama ba? Na sabi po ay ng Armed Forces of the Philippines na hinimok ni AFP Chief of Staff General Romero Browner Jr. ang India at South Korea na sinasabi ay sumama sa Squad Alliance na kinabibilangan ng Pilipinas at 3 pang kaalyadong bansa. So ayan po yung panoorin natin sa balita na ito. Bago po tayo magbigay ng reaksyon, tignan po natin, no, yung balita na to. Play natin. Yes, the thrust right now of the Philippine Navy is to prepare for the eventual occupation or preparation of the land that will be awarded through a presidential proclamation declaring part of SBMA and Grande Island, Chiquita Island as military reservations. Naghahanda na ang Philippine Navy sa posibleng pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands sa Subic Bay. Oras na ideklara ito ng pamahalaan na military reservation areas. Sabi ng Department of National Defense, isang strategic location at vantage point ang lugar na malinaw na makikita ang mga pangunahing ruta ng dagat sa West Philippine Sea, kabilang ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Makakatulong din kung magkakaroon ng military reservation upang maprotektahan ang mga operasyon sa Subic Special Economic and Freeport Zone. The natural layout of Subic Bay provides safe harbors for our ships. The aircraft, we have a runway is already existing, hence the need to be able to have a military presence, a foothold in the Subic area. Matatandaan noong March 19, nahuli ang 6 na dayuhan at 2 Pilipino sa Grande Island na sinasabing sangkot umano sa pang-espiya at kidnapping na may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. So pasok lang po natin yun, no? Isa po sa malaking problema po ng ating bansa ay yung nangyari po dito na pagpasok po ng mga illegal na
foreign Chinese nationals, no? At makikita po natin sa nagdaang administrasyon, dito po nagsimula pumasok po ito. Kaya marami po nanggagalit sa mga Duterte kasi sinasabi nga po ay kinaibigan ng China. At hanggang ngayon problema po natin yung sinasabi po na katulad po nito sa mga pogo, no? Parang hindi na maawat-awat hanggang ngayon pinoproblema, marami pong ipinasasara pero 'di ba? Ang hirap po ng nangyari sa bansa po natin. At hanggang ngayon nakikita po natin sa balita na sabi po no, kamakailan nahuli po dito 'yan. Yung mga konektado ng mga Chinese nationals, tama ba? Dito sa lugar na inaantay no, pinaghahandaan po ng Philippine Navy, ng AFP natin na ideklara bilang isang reservation, no? Military reservation area. Itong sinasabi na Grande at Chiquita Islands, no? Kasi pag nagsimula na 'yan, 'di ba? Alam natin na marami pong gagawin diyan na military hindi ko na mabanggit kung ano exactly, no? At mahirap din magbanggit, no? Mahirap pangunahan sila. Antayin po natin, no, kung ano yung mga makikita po natin sa mga darating pong panahon. Anyway, tuloy po natin yung balita. Panoorin natin. Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Nilinaw ng Philippine Navy na walang kinalaman ang pag-aresto sa mga dayuhan noong 1 linggo sa Grande Island sa plano ng pamahalaan na gawing military reservation ang lugar. The foreign nationals that were arrested on Grande Island were there even before the talks of having that as a naval reservation. Nauna sila doon. Bago lumabas yung news na gagawing naval reservation ang part of Subic Bay. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang sandataang lakas ng Pilipinas sa prestihiyosong Raisina Dialogue sa India nitong nakaraang linggo. Pinangunahan ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang pagdalo ng Pilipinas kung saan nakibahagi ito sa mahahalagang diskusyon tungkol sa regional security at defense cooperation. Hinikayat din ito ang India at South Korea na sumama sa security group na Squad, isang informal multilateral partnership sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan. During the event, he engaged in key discussions on regional security and proposed expanding the Squad. This security grouping to include India and South Korea to strengthen Indo-Pacific defense cooperation. Inihayag din ni Browner sa dialogue ang lumalagong ugnayan ng Pilipinas at India sa pamamagitan ng mga joint maritime exercise, defense acquisition at training exchanges. Sabi ng AFP, layo nitong palawigin pa ang pakikipag-alyansa sa mga bansa na may kahalintulad na pananaw upang mapanatili ang bukas at malayang Indo-Pacific region. Overall thrust with all of this is of course mapalawig nga natin yung alliances natin with like-minded nations and well-meaning nations. And so we're reaching out to the most number of nations that are willing to join us in this bandwagon towards one common goal, to maintain an open, free and open Indo-Pacific. Ang Raisina Dialogue ay isang taunang pagtitipon ng mga policymaker, opisyal ng militar at eksperto sa iba't ibang bansa na isinasagawa sa New Delhi, India. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Alright mga tol, yan po, no? At nakita po natin na isa po itong hakbang ng ating gobyerno na pinaghahandaan po ng Philippine Navy Philippine Navy, mga sangay po ng ating gobyerno na konektado dito po sa militar natin, no? Sandatang lakas po natin. At marami po, especially dun sa mga pro-China, no? Meron po tayong mga namamataan na mga pro-China po na mga politiko, no? Ayaw aminin po ng iba yan, 'di ba? Pero kitang-kita naman po yan na sila po ay pro-China. Malamang sa malamang kapag narinig po nila itong balita na ito, kanila pong itong kukondenahin na naman, no? Sasabihin gusto ninyo lumaban sa China pero gusto ninyo magpasakop sa Amerika, no? Isa po yung malaking kalokohan. Aliado po natin ang Amerika at saka kahit ano man,
No, kung pagkukumparahin natin, di hamak na mas malala po ang kalagayan po ng mga tao sa isang komunistang bansa, no? Hindi po 'yan maunawaan ng marami sa ating mga kababayan, no? Hanggang ngayon, pinaglalaban nila na okay lang na hindi na pabayaan. Gawin ng China ang gusto nila. Pero tayo po ay tutol diyan, no? Hindi po tayo basta parang iniisip lamang ng marami na tayo po'y pro-Philippines lang o something. Hindi po. Ito po'y pagiging makatao, pagiging makatwiran. Kasi ang samahan sa international community ay may mga pagkakasundo para ibigay ang mga pangangailangan, tugunan ang mga karapatan, mga hinaing ng bawat bansa, maliit man o malaking bansa. Pero ito pong China, ginagawa po nila ay pagdudumina sa karapatan po ng nakararami. Yan po yung pinag-iba. Dapat na ilalagay po natin sa isip natin yan. 'Di ba? Tama. So, gising-gising mga kababayan, no? Ha? Para tayo po ay maging maayos po yung ating kalagayan, no? Hindi yung tayo po ay nagiging follower lamang po. Kaya tigilan na po ninyo yan. 'Di ba? Tigilan na po natin yung pagsuporta sa mga pro-China. Suportahan po natin ang ating gobyerno para sa ikaayos po ng ating bansa. Ipanalangin po natin maging maayos ang mga hakbang para sa kapayapaan, sa kaayusan. No? Ikaw, anong masasabi mo dito sa sinasabi po na pinaghahandaan, no? Na pag-okupa sa Grande at Chiquita Islands upang ideklara, no? Inaantay po yan na ideklara bilang military reservation. At anong mga mangyayari po sa mga darating na panahon. Anong masasabi mo dito? Comment down below. Pag-usapan natin yan. At tuloy natin yung usapan nyo sa comment section. Pero bago tayo magpaalam, para na dun, lalo na sa mga bago, do not forget to hit the subscribe button. Pindutin mo yung subscribe button natin dyan sa ibaba. At yung notification bell para updated ka palagi sa mga bago nating videos. No? See ya ulit sa susunod na video.